muna kami. So ako si Binibining Damayot at ako naman si Binibining Jennifer. So, kumusta kayong lahat ngayon? Okay lang! Paunahan ni Binibining Jennifer. So, tayo muna ipray po natin ang ating mga ulo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amahan na mo, anak ka sa langit, pagdayon mo ang magtuman ang pagbuot, pinasayuta ang inyong sa langit. Hindi mo kami tulad sa mga Bago kayong umupo, ay gagawin tayong pampasiglang lakas sa araw na ito. Ang inyong gagawin mga bata, gagayahin ninyo kami ni Binibining Jennifer. Handa ba kayo mga bata? Okay, so ngayon, magsimula na tayo sa ating pampasigla. exercise tayo tuwing umaga. Exercise So, mga bata, may lumiban ba sa klase ngayong araw? Wala po, teachers! Magaling! So ngayon, bigyan ninyo ang inyong sarili ang galing-galing nyo clap. So gayahin ninyo ako. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ang galing-galing nyo. May tanong ako sa inyo mga bata. Handa na ba kayo? Opo, teachers! Okay. So may paborito ba kayong gulay mga bata? Opo! Okay. Sinong gustong magbigay ng kanilang paboritong gulay? Itaas lang ang... Hey, John Carl. Wow! Ang galing! So ngayon, sino pa ang may paboritong gulay? Okay, Tia. Okra. Galing! Sino pa? Angel. Wow! Ang galing-galing nyo, class. Okay, mga bata. At dahil may sarili-sarili kayong paboritong gulay, palakpakan nyo ang inyong sarili. Ngayon, dahil may iba't iba kayong mga paboritong gulay, mayroon akong ipakitang larawan sa inyo. Handa na ba kayo mga bata? Opo, teachers! So ngayon, ano ang nakita ninyo sa larawan mga bata? May gulay! Ano pa? May gulay! Ano pa? May gulay! Okay mga bata, ano kaya ang klaseng gulay ito na nasa larawan? Ampalaya! Ito ay isang ampalaya. Nakatikim na ba kayo nito mga bata? Opo! Sa tingin ninyo, ano kaya ang lasa nito? Mapait! Sa tingin ninyo, bakit kaya mapait ang ampalaya? So ngayon, alamin natin kung bakit mapait ang ampalaya. So ngayon, tatalakayin natin ang alamat ng ampalaya. Ang alamat ng ampalaya. Noong unang panahon, may isang gulay na napakaingiti sa kanyang mga kasama. Siya ay si ampalaya. So pag una ko nung panahon, na ako na usa ka gulay nga suyaon sa mga kauban. Siya ay si ampalaya. Nainggit siya sa kulay ng kalabasa, sa lasa ng kamatis, at sa bango ng sibuyas. So si ampalaya, nasuya siya sa color sa kalabasa o sa lasa sa kamatis at ug sa baho sa sibuyas. Isang gabi, habang natutulog ang ibang gulay, ninakaw ni ampalaya ang kanilang mga katangian. So sa usa ka gabi habang natug ang mga ubang gulay, ninakaw ni ampalaya ang kanilang mga katangian. So gikawat ni ampalaya ang mga ubang kanang gulay. Kinabukasan, na kuyawan ang tanan. Kay nakita nila nga nalahi na ang itsura sa ilang mga gulay. Dahil dito, pinarusahan si ampalaya ng mga Diyos ng hardin. So, tungod ato
si Ampalaya giparusahan sa Dios ng mga hardin. Sige, Ginoo sa mga halaman, sa mga vegetables. Dayon, naging kulay verde siya. At ang kanyang lasa ay naging mapait. So, di ba, naparusahan man to si Ampalaya. So, ang iyang kulay, iyang color, nahimong green. Sumuod din nahimong green si Ampalaya kay giparusahan siya sa Diyos ng Harden. Siya at ang kanyang lasa ay naging mapait. So, mga natuno, naparusahan siya, nahimong green ang iyang color. Mao tong na pait na iyang lasa. Natutunan ni Ampalaya na ang pagkainggit ay walang magandang maidudulot. So, dito na-realize ni kanang Ampalaya nga kanang sayot da ang iyang gibuhat. Kato iyang gibuhat is wala ra daytoy kanang tarong nga pag makatabang sa iyang kaugalingon. Natutunan ni Ampalaya na ang pagkainggit ay walang magandang maidudulot. So, mga bata, naiintindihan niyo ba ang kwento ng alamat ng Ampalaya? Opo, teacher! Magaling! At dahil nakinig kayo sa tinalakay natin ngayon, so, may itatanong ako. Handa na ba kayo, mga bata? Opo, teacher! Okay. Kung nakinig kayo kanina, makakasagot kayo sa aking tanong. So, anong gulay kaya ang napakaingitin? Okay? Christian? Si Ampalaya. Tama! Si Ampalaya ang gulay na napaka-inggit. So ngayon, bigyan ninyo ng palakpak si Paul. So, sa ikalawang tanong naman tayo, bakit kaya mainggitin si Ampalaya? So, sino na itong sumagot? Okay, Althea. Dahil maganda ang klase ang kanilang Tama! So dahil napakainggitin ni Ampalaya dahil sa mga kasama niyang magaganda ang kulay, matamis ang kamatis, at sa bango ng sibuyas. Bigyan ninyo ng palakpak si Althea. Okay, sa ikatlong tanong naman tayo, ano kaya ang ginawa ni Ampalaya habang matutulog ang kanyang kasama? Sige, sino gusto ang sumagot? Taas ang kamay. Taas ang kamay. Okay, Angel. Nilakaw ni Ampalaya ang mga katangian ng mga Tama! So ninakaw ni Ampalaya ang mga katangian ng gulay dahil sa kanyang pagkainggitin. So ngayon, bigyan ninyo ng palakpak si Angel. So, sa ikapa-apat na tanong naman tayo, ano kaya ang naging parusa ni Ampalaya? Sino ang gustong sumagot? Isa ang kamay. Okay, Jana. Tayo. Naging kulay verde siya at ang kanyang lasa ay naging mapait. Tama! So, si Ampalaya, dahil pinarusahan siya ng Diyos ng Harden, naging berde ang kanyang kulay at naging pait ang kanyang lasa. So, ngayon, bigyan ninyo ng palakpak si Jana. So, mga bata, anong aral ang nakuha nyo sa ating tinalakay ngayon na ang alamat ng Ampalaya? Sino ang gustong mag-share sa ilahang kuan? Ilang nakatunan? Isa yung gamot. Isa. Okay, Christian. Ang natutunan ko sa alamat ng Ampalaya ay ang pagiging napakainggitin ay walang magandang maitutulog sa iyo. Galing! So ngayon, sino naman ang makapagbigay ng kanilang mga natutunan sa kwento? Itaas ang kamay. Okay, Althea. Kaya dili mangawat. Tama! So dapat, dili kita mangawat. Kaya aron dili ta maparihan ni Ampalaya nga giparusahan sa Diyos sa Harden. So ngayon, sino pa ang makapagbigay? Kay Angel. Dapat ay hindi maging maingit sa iba. Dapat ay ganapin Tama! So dapat dili ta masuya.
kung unsay naa ato ang dawaton. Kay para sa na sa ato ang kaugalingon. So kinsa pa man? Ay, wala. Kinsa pa? Wala na. Dapat tayo mga bata ay hindi tayo tulad ni Ampalaya. So dili jud ta dapat masuya kay kung unsay naa sa ato din ang dawaton. Karon sad dili ta makasa sa mga tao, di ta kasabal sa atong mga mama o sa atong papa o di ka mapasingalan sa mga silingan ingon ta nga kanang kawatan inana. So dapat no kay dili jud ta mag pareha ni Ampalaya masuyaon kay tanawa di parusahan siya nahimo siyang green. Nya nagpapait ang iyang lasa. So kanang dapat ha mo jud na ang inyong isod sa inyong hunahuna nga kanang dapat dili gid mo magpareha ni Ampalaya. So, mga bata, may gagawin tayo ngayon. At ang tao na ito ay malikhaing pagguhit. Ako si Ampalaya. So, panuto. Gumuhit kayong lahat ng itsura ni Ampalaya. Batay sa iyong imahinasyon. So, mag-drawing mo o itsura ni Ampalaya batay sa inyong na-imagine or inyong mga ideas kung unsa si Ampalaya o unsa ang iyang katangian or whatever. So, at lagyan niyo ito ng mukha at ipakita ang kanyang emosyon. Halimbawa na lamang ng isang malungkot, nagsisisi at higit. At pagkatapos niyo naman gumuhit, ay sumulat kayo ng 2 hanggang 3 pagkamusa sa ibaba ng inyong iginuhit. At na nagsisimula sa ako si Ampalaya, natututo ako na. Naiintindihan niyo ba mga bata? Okay mga bata, so ang inyong buhaton kay mag-drawing mo og noun ni Ampalaya. Unya, kanang inyong butngan og kanang noun. Halimbawa, kanang nabuon, nagmahay or nasuya. Dayon ikahuman na kay magsuwat mo og duha ka kanang explanation. Nya dayon sa ubos sa iyong drawing na ako si Ampalaya, natuto ako na. So kamo na bahala musumpay sa inyong explain. Okay, nasabtan na ninyo mga bata? Okay, simulan na natin ngayon ang ating gagawin. Ngayon, hahatiin ko kayo sa 2 pangkat. So, ito ang group 1, group 2. Okay, nasabtan na mga bata? Opo. Tapos, ito kayo mga bata? Okay. So, Ano kayang mga emosyon ang ginawa niyo mga bata? So, sisimulan natin sa unang pangkat. Sino yung unang pangkat? Ako si Ampalaya. Natutunan ko dapat ay hindi maging maigitin, dapat itanggapin kung ano man ang binigay sa iyo. Dapat ay confident ka palagi. Okay, very good. Group 1. Bigyan natin ng masigabong palakpakan ang group 1. Ikalawang pangkat naman tayo. Ako si Ampalaya. Natuto ako na ang pagiging iinggitin ay walang maitutulot na maganda sa iyo. At ang pagnakaw ng katangian sa kapwa mo ay masama. Okay, very good. Group 2. So, bibigyan natin ng masigabong palakpakan ang ikalawang pangkat. So, good job everyone, no? Nakasabot jud mo sa among gi-discuss, no, about sa alamat ng Ampalaya. So, dapat jud no dito masuya sa laing, dapat contented ta kung usay na anato dito sinasina sa lain, dapat ra jud makontento ra jud ta sa atoa. Nakasabot ra mga bata? So, ngayon, may ibibigay ako sa inyong papel at sasagutan nyo ito. Naintindihan? May ibibigay akong papel sa inyo at sasagutan nyo ito. Naiintindihan nyo ba mga bata?
niyo na bang sagutan ang ibinigay ko sa inyo papel? Okay. Iko. Okay, very good mga bata. Nasagutan niyo talaga ang aming ibinigay na mga tanong. At ngayon naman ay dito na tayo sa magbibigay na ako ng inyong takdang aralin. Ang aralin na ito ay tinatawag na gawain kung ikaw si Ampalaya. So, ang gagawin dito ay susulat kayo ng 5 pangungusap. Kung ikaw si Ampalaya, gagawin mo rin ba ang ginawa ni Ampalaya na nasa kwento at bakit? So, naiintindihan niyo ba mga bata? Mga bata, salamat sa inyong kooperasyon. So ngayon, bigyan ninyo ang inyong sarili na ng aking